Morning mga brad, nandito tayo ngayon. Samahan niyo po ako ngayong araw. Tayo po ay magkakabsat quick coffee ride with Brother Cheng, of course. Shoutout po sa iyo, Sir Hussein Sahak, or aka Brother Cheng. Akyat po tayo ngayon. Ang ating objective is, of course, syempre to check yung ating bagong kabit ng mga aparato sa ating IMA A500. And by the way, this is my first, I may say, long ride for 2025. So samahan niyo po ako. Let's go! Brad Oli TV. Let's go. Good morning again. Tayo papunta ng Shell Boso-Boso, our first stop and the usual meeting point. Dito po tayo magkikita with Brother Cheng. And FYI, this is his second na ahon papuntang Panay Rizal using his IMA A500 with lithium battery. And last time, nag-solo ride yan. Umakyat po siya dyan. Ngayon, medyo mahamog ngayong umaga. Okay, so and medyo marami truck. And we're here sa ating destinasyon, sa ating morning ulit. So yan, nagkita na kami ni Sir Cheng, si Brad Cheng. Ang kanyang IMA A500 stock controller, stock hub with lithium battery by CK Custom. O, diba? Pareho kami ng battery builder, si Sir Michael Davis Mondero ng CK Custom Lithium Battery. Ganda ng morning, ang lamig. So tayo ay magpe-pace lang sa kanya. Tayo ay pupunta ng Kabsat. Estimated ko ay mga 30 minutes mula Boso-Boso to Kabsat, Panay. What a wonderful morning naman. Ataw tayo konti. Bilis din magpatakbo ni Cheng, 60 kph. O di ba? Yan ang kaganda ng lithium pack. Ano ba yung mga bago nating equipment dito sa ating IMA A500? Tayo ay nagpakabit ng 72680 na far driver, of course from Lodge e-bike. So shoutout po sa owner Sir Mac Centino ng Lodge e-bike. Of course yung mga tropa nating mga technician na sina Yuri, sina Raven, sina Dungeon. So yan, mga tumulong sa atin na ma-install ang ating 72680. Ito po ay merong kasamang, pinakabit ko rin naman, na cooling system, because ito rin yung cooling system na galing dun sa 72360. Nagpalit din tayo ng ating hub sa front rim. Ano pa ba? Ano pa ba mga pinalitan natin? Of course, mga settings natin, inayos natin based sa advice ni Sir Mac Centino. So again, maraming salamat sa inyo, Lodge e-bike sa Pasig. Meron din po silang Lodge e-bike zone sa Quezon. So please do visit them. So kung gusto nyo nang bumili kayo ng parts, tas doon nyo na rin papa-install, yan, puntahan nyo po yan, si Lodge e-bike. Highly recommended people tong ating mga tropa na naandyan. Legit. Of course, shoutout din po sa JRC Works kay Sir J. No, JR Catalino sa ating mid-drive, sa ating supplier ng mid-drive. And of course, again, Michael Davis Mondero ng CK Custom sa ating lithium battery. And of course, sila lahat sa mga suppliers natin ng ating electric motorcycle, hindi lang parts ang or product ang kanilang ino-offer na ako nagustuhan ko yung kundi yung kanilang after sale service. Yun ang pinaka-importante bilang isang consumer. Tandaan po natin yan kasi gusto natin na we have peace of mind sa pagbili at paggamit ng mga produktong galing din sa kanila, di ba? Yung tipong like for example, itong battery ko, 1 taon na siya. Actually, nag-anniversary na sa akin, okay pa. Wala akong naging problema.
no? Lithium ion battery. Custom build po ito, hindi po ito yung pre-built na nabibili sa ibang bansa. So based sa requirement ko na pinagawa, no? Kaya I'm very thankful. Tapos hindi lang 'yon. Pag kunyari manghingi ako ng advice sa kanila, anong kailangan kong gawin para mag-improve yung ganito or kailangan may i-adjust, they are open na makipag-communicate, no? Mag-advise sa atin. So yun yung kagandahan sa mga suppliers natin na to, no? Hindi yung nabentahan ka lang, babay na, 'di ba? Ayaw naman natin nun. So yun naman ang kagandahan nito mga natin, mga suppliers natin. And sabi nga, 1 taon na tayo, no, na nag-electric, and I'm very thankful sa mga suppliers na to. Mabilis din ng takbuhan namin ni Broad Cheng, no? Naglalaro from 45 to 50 kilometers per hour. Ang napansin ko lang sa kanya is yung sa ahon, no? So baka nagkulang lang siya sa buwelo kanina. So bumaba yung kanyang speed. Kaya yun. Ito na po mga Aerox NMAX boys. Diba? Ay gusto nila na mabilis ang pace. Ayan, bigyan natin sila ng pagkakataon na bumilis ang pace. Big C, di ba? Ang kagandahan ng Marilaki ride, talagang kailangan mo lang talagang enjoyin, no? Yung nature, ang lamig ang presko ng hangin, of course, di ba? Kaya yun ang kagandahan sa Marilaki or the Tanay ride. Tayo i-enjoy lang natin. Anyway, going back, so dito sa Tanay may ilang mga spots na kung saan pwede mag-charge ng ating or mag-top up ng ating mga electric motorcycles. Pwede sa Absat. I don't know if Cafe Caterina po ay open na ulit para magpa-charge. Kasi last time nakita ko si Night Owl Vlogs, nagpunta sila ron, no? So I'm not sure if nakapag-charge sila. And so mamayang pagbaba, magandang pag-usapan natin is yung kailangan mo bang mag-upgrade ng hub or magpataas ng wattage ng iyong motor. So yan tayo nasa Big C. Kailangan bang magpa-upgrade or mag-increase ng ating wattage kung gantong mga lugar ang pupuntahan mo? So ito is magandang topic kasi syempre maraming gusto mag-upgrade, no? And upgrading, hindi yan basta isang isa lang ang papalitan mo, kundi marami kang papalitan. Nandyan yung controller, of course, nandyan din yung mga swing arm, nandyan yung mga calipers, rotor disc, yeah? So maraming papalitan, hindi yung basta nakapagpalit, unless na kunyari galing ka sa 10 inches na hub at 10 inches din ang ipapalit mo, okay naman, wala ka halos papalitan, kundi of course yung hub, tatakbo naman yan kahit mababa yung wattage ng controller. Nga lang, hindi mo siya fully utilized yung kanyang capability. Kaya maganda, medyo match. Akin nga, medyo napa-oversize, kumbaga, sa controller. Kasi itong ating motor sa spec sheet, ang kanyang continuous wattage na kaya is around mga 6,000 watts. At ang peak niya is mga 10 kilowatt, no? Although sabi nga nung pinadyno ko to, nag-peak siya ng 15,000 and may napanood ako parang 18,000 kaya. Ang laki ng capability. Kumbaga kaya mong sagarin yung inyong mga motor. Approaching Manukan, tamang chill ride lang, oh. So mamaya pag-usapan natin yan. Anyway, so ngayon, actually, yung gusto ko lang i-test yung 72680 with my settings, of course. So natin malaman ano yung kanyang consumption pagdating sa same venue, no, sa Kabsat. Kasi normally, sabi nga nung nakahaba ko na power save, ang normally nasa 35
ang AH ang consume ko, kaya hindi na ako nagcha-charge kasi may 35 AH pa rin ako pabalik, which is pagdating dito sa Tanay mas marami na yung palusong yung pababa, kaya medyo mas makakatipid ka. Minsan may maiwan pa sa akin mga 12%, ganun. So nung umakyat naman ako nagamit tong mid-drive, mas matipid lang siya ng 1 AH, no? So yun ang kagandahan ng mid-drive. So maraming sabi magastos daw. Ito ang patunay na hindi naman siya ganoon kagastos, di ba? So yun, daming tambay ng manukan. Actually malapit na kami. Normally pala yan. So going back. So normally ang naiwan sa aking voltage sa 35 AH is mga 80 volts, no? So yan. So sa BMS 80 volts yan. So kaya tansyado ko na. Although minsan magta-top up ako kung gusto ko medyo mas mabilis yung pace pababa. Kumbaga meron kang buffer para i-consume na energy pababa. Pero normally pag ganito mga chill ride, yung tipong wala ka namang masyadong hinahabol na oras, tamang takbong 40, yun naman ang average dito eh. Actually 40-60 kilometers per hour. No, yun ang average. So yun, dun ko compute yung aking consumption. Comparing it ngayon kay Brother Cheng, na sa kanya ay 40 AH pero nagagawa niya rin na 50%, 20 AH ang nakokonsume niya. Bakit ganun? 20 AH siya, akin 35 AH na consumption. Syempre, number one, magkaiba kami ng controller. Ang controller niya ay ang line, kung di ako nagkakamali, is around 30-35A or amperes. So, yun. So, sa akin is, ngayon, ang gamit ko ay 72 volts na 200A ang gamit ko na line. So, medyo malayo, no? So, isa yun. So, mas mataas yung consumption nung sa akin. Sa mga previous vlogs ko, no, na pag ganito mga ahon, at least sabi ko minimum, at least mga 3,000 para yung takbo mo, hindi nagbabago. So, kumbaga nandun ka pa rin sa pace mo. Nasa 40 ka pa rin, 40, 60 kph, ganyan, sa paahon. Okay, so kanina, kaya ako nga sinusundan para malaman, no, pag ang 1,200 watts ba, hirap ba umahon? Actually, hindi siya hirap umahon. Napansin ko nga kanina, mabilis yung pace niya eh. Nga lang, yun nga, parang siguro kulang sa momentum sa ahon, no? Kaya medyo bumabagal. Siguro nasa 30 kanina, 30-35 kilometers per hour. Pero it's not bad mabilis pa rin siya kung tutuusin. Na isang 1,200 na watts na hub at ganun yung controller. Kaya kung titignan mo, yung consumption ko at consumption niya, pareho kami. Siya 20 AH, akin is 35 AH. Nakita niyo yung difference, di ba? Pero sa akin, kaya mong i-push ng 40, di ba? 40, 50, 60 kilometers per hour sa mga gantong, tulad nito, gantong ahon. Ang atin mo, naaabutan ko siya, di ba? So, yun. So, yun yung difference. So, sa atin, sabi ko nga, it depends o nasa iyo as consumer, ano yung preference mo sa paggamit ng iyong electric. Yan. So, isa sa mga factors ng consumption, of course, is yung iyong throttle habit, di ba? So, kung ikaw talagang matakaw, bumira, ayan, talagang ubusin talaga yung reserved energy, no? So, in our case, that's the ampere hour ng ating battery. Ngayon, kagulo-gulo na. Alam ko saan sila titigil. Okay, another factor, no, sa iyong consumption is yung iyong average speed. Tulad ngayon normally pag kami nina Boss Miguel, nina Ras, yan, naglalaro from 50, 45, 50 kilometers per hour ang average namin sa takbuhan. So yun, talagang sa ganung takbuhan ang yun nga, pag ahon ko dito nasa 35 AH yan. Syempre mga kasabayan natin talagang matutulin magpatakbo, no? Kaya especially sa'yo, kay Mr. Ras V, si Now It All Vlog, talaga namang idol yan pagdating sa ito sa mga racing, no? So marami nang napatunayan to pagdating sa electric, no? Pagdating sa takbuhan, napakalupit naman talaga. It's not about the unit, it's about the skills ng rider. Ayan. Anyway, aray ko,
So yun, so nasa average speed. Tulad ngayon, ako parang nasa 60% pa rin ako, no? Ang lapit na namin. Technically, sa average speed namin yan, malalaman ko kasi nakabukas naman yung relief natin. Kapag ganito yung speed, nakatipid ka sa kasi hindi naman laging forsado yung iyong motor. So isa pa yung throttle habit na syempre pag na-reach mo na yung speed mo, bibitawan mo na siya, no? Hayaan mo siya mag-freewheeling. Ganun din pag mga downhill. So ang laki ng tipid, 'di ba? So medyo maambon ngayon, malamig, sobra ang klima dito sa Tanay. So yun po, no. So kaya bilang isang electric motorcycle owner, yan yung mga things to consider. Ngayon, so as a rider, gusto mo makatipid, so gusto mo i-maximize yung efficiency. So ganito pag mga flat, ako sabi ko nga dun sa settings ko, ang settings ko kasi pagdating sa mode 1, ano yan, pang city, no? Pang flat. Kaya ang energy or yung power na ginagamit ko is around 20% lang, no? Pag yung mga ganong ahon kanina, mga nasa mga nasa 40% yung ginagamit kong power, no? So kung ang line ko is around 200 amperes, o yan, so kung 20%, so para mga ilan lang yun, so 40, parang ganon, 40A ganito sa mga ganito, no? So yun naman ang advantage ng programmable na controller. So masiset mo based sa iyong preference as a user. Kung gusto mo makatipid, gusto mo ng pang-ahon, gusto mo ng pangwalwalan, so yan, marami kang option, no? Kaya sabi ko nga, electric motorcycles need not to be boring. Hindi kailangan maging boring na laging sinasabi pampalengke, pambarangay, hindi naman. Diba? So maraming pwedeng gawin sa isang electric motorcycle. Nasa inyo na po 'yan, no? Kaya nga totoo bang totoo bang matipid? Oo, matipid talaga ang electric. Kung titingnan mo kung stock, no? Kasi kung i-base mo, kung i-compare mo sa konsumo ng gasolina. Pero kung mag-upgrade ka, yun yung simula ng gastos. At yan ay normal naman pagdating sa like for example sa motorcycle, papalit ka ng panggilid, di ba? Or papataas ka ng CC, di ba? Mga 185, 232, mga ganyan, So same din, so gagastos ka kung gusto mo ng performance. So yan, we're approaching Kabsat. So tayo ay titingin kung pwedeng kung magcha-charge ba tayo o hindi. Although sa gauge ko nasa 81.2 volts pa ako, di ba? Ang tipid. Pag mabagal lang yung pacing, di ba? So yun, so pabalik na kami. Unfortunately, ang aking Insta ay palobat na. So, di bale, next time ko na lang itutuloy sa inyo yung ating kwentuhan pagdating sa upgradean. Pero ito, share ko na lang pala bago tayo magtapos. Ang ating AH na consume pala natin is around 20 plus lang. So, i-post ko na lang yung actual BMS reading, no? So yun po yung ating consumption sa ganitong speed. So mas matipid, di ba? Pag medyo talagang chill ride lang, nasa 40 kilometers, 30, ganon. So yun lang po, maraming salamat sa nakatapos po nitong video, and I hope po mabigyan niyo po ako ng isang like sa video na to, and follow kung bago ka po dito sa aking channel. Again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po. Bye-bye!